Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, karagdagang military advisor sa Iraq, iniutos na ni US President Barack Obama. At China, pinalawak pa ang kanilang pandaigdigang fishing fleet o pangingisda. Itong mga globalita ni Edwin Eusebio. Iniutos na ni US President Barack Obama ang pagdaragdag ng 450 mga military advisors sa Iraq. Kaugnay ito ng bagong pagsisikap na palakasin ng tropang Iraq laban sa Islamic State militants. Ito ay para mabawi na rin mula sa kontrol ng mga rebelde ang Ramadi, ang kapital ng Anbar Province na nakubkob ng mga rebelde noong nakalipas na buwan. Nilinaw ng White House na ang dagdag na tropa ay hindi makikipagdigma. Sa halip, tutulong ito sa may 3,000 mga na nasa Iraq na at ang ginagawa ay magsanay, tumulong at magturo sa Iraqi forces at maging sa Sunni fighters. Patuloy namang tumatanggi si Obama na magsugo ng ground troops pabalik sa Iraq matapos na alisin ito ang US troops sa Iraq noong 2011. Mabilis na lumalago ang bilang ng mga fishing vessels ng China. Kasabay ito ng pagdidiin ng China sa kanilang malaking pangangailangan sa supply ng pagkain. At habang lumalawak ang pangingisda ng mga Chinese, umaani na sila ng batikos dahil sa labis na pangingisda hanggang sa umahantong paminsan sa komprontasyon sa ibang bangkang pangisda ng ibang bansa na naglalayag din sa pinagagawang bahagi ng South China Sea. Ang China, bukod sa pinakamalakas na consumer, ang pinakamalaking producer at iba pang pagkaing dagat. Ayon kay Dan Ledbetter, Director of the Fisheries and Natural Resources Consulting Company, ang pagliit na ng fishing resources sa buong mundo, bunsod ng polusyon at overfishing, ang nagtulak sa China na palawakin pa ang fishing fleet nito. Nasa mahigit 2,000 na ang malalaking fishing vessels ng China. Sa pagtaya ng European Parliament sa pagitan ng mga taong 2000 hanggang 2011, umaabot sa 4.6 million tonelada ng isda taon-taon ang nahahango ng China sa karagatan. Kamakailan, inihead din ng China na mangingisda na rin sila sa Antarctic Ocean para matugunan ang malaking demand. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.